Ang 500,000 pag upo mo sa Senado. At another 500,000 pag nakarating na sa international, sa ICC, at International Crime Court. Mike? Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. Dito yung text no, ni Senator Trillanes gamit yung ano ni Junel na nagsabi ka na ano, na binayaran ka namin. Tapos para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo na mga ginagawa nitong tampo ni Senator Trillanes at saka ni Mang Dilima. Ginagawa nitong tampo ni Senator Trillanes at saka ni Mang Dilima. Logic ang pag-uusapan kung bakit hate na hate nila ang mga Duterte at bakit... Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan nating pag-usapan. Today is April 20, araw ng linggo. Happy Sunday sa lahat mga kayon. Maraming salamat sa suporta ninyo OFW. Shoutout sa inyo lahat. Mega love shoutout. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung area nyo, yung exact location nyo na sa gano'n, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin, okay? Pakinggan muna natin ang jingle ni Joe Malone. Di kami natatakot sa katotohanan. Yes. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalakit sa katotohanan lamang para sa mamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging nalito, mapagmatya, hanap kami na natitinag. Walang palusot, walang dayan, tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng ng Bayan. bayan. Ating pag-usapan, Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalakit sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Ayan. Totoo ang laban. Yeah. kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Okay. Huwag ka muna papasok ha. Huwag ka muna papasok. Okay, shoutout muna natin etong mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry, Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tobera, Franklin, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Song Bango, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, Manik Sangko, JU Production. Maraming salamat po. Paki-double check naman dyan mga kayon kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, subscribe na kayo at paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pakilagay sa all yung bell icon. Kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Marami tayong pinag-uusapan dito regards to issue ng bayan, ating pag-usapan na kailangan natin bosesan, unawain, himahimayin at higit sa lahat unawain. Nang sa gano'n, mas maintindihan natin, di ba? Kasi hindi naman tayo politics expert, sila ang politigang eksperto, pero syempre may boses tayo dyan dahil parte tayo ng gobyerno na yan at hindi nila pwedeng i-disregard yung count natin dahil nandiyan dyan sila sa posisyon nila dahil sa atin, di ba? Kasi hinalal natin yung mga yan eh. Kaya dapat singilin natin yan pagka nagiging tiwali yung mga yan. O pagka naging tiwali, pinagbigyan ka namin ngayon. O, ang ginawa mo, nag-contempt ka, nagkatiwali ka sa Kongreso, sige, di ka na namin boboto ngayong darating na eleksyon. O, puputulin na natin yung power nila. Lagi niyong tatandaan niya na nasa atin yung power na yon. At yung power na yon, nangyayari lang tuwing May 12 o tuwing eleksyon. Kaya talagang importante na alamin natin kung sino yung mga talagang nagtiwali, sino yung nangurap, sino yung may ginawa, sino yung inuna ang mamamayan. Para nang sa ganon, meron tayong basihan pagdating sa trabaho, yung track record nila para kung iboboto natin sila uli o puputulin na natin yung power na yan. O, pwede nga lang putulin yung putoto eh.
paki-subscribe naman mga kayon. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng usapin out of politics, meron tayong mga yung mga topic natin out of politics na yan. When Tito Talks. Yan, paki-subscribe na lang. Wala pang 100 dyan. Subscribe muna kayo. Iwan nyo muna to saglit. Hanapin nyo lang dyan When Tito Talks. Lalabas na yung mukha natin dyan. Pagka mahilig ka naman sa street food, mga Filipino food, or mga kahit anong klase yung pagkain dyan, mura na, marami pa. Andito yan sa Tito ng Ina Mo, Tito Joe. Opo. Yan ang food vlog channel natin. Yan yung mga ginagawa natin pagka meron tayong excess na oras. Yan, dyan tayo nagko-content. So, 3 yung channel natin, di ba? Alright. Maraming salamat paki-subscribe na lang at saka paki-like and share. Yan ang importante kasi talagang ito si YouTube talaga, talagang bumabase na naman sa mga clickbait eh. Okay, medyo bumababa yung views natin dahil, ewan ko, baka nasa shadow ban na naman tayo ni YouTube. Okay, meron din tayong Facebook, meron din tayong Instagram, meron din tayong TikTok. Iba-iba yung ina-upload ko dyan. Kung ano yung ina-upload ko sa YouTube, definitely, hindi mo siya makikita sa Facebook, hindi mo siya makikita sa TikTok, hindi mo siya makikita sa Instagram. Pagka gusto nyo na maiklian, doon tayo sa Facebook, Balitang Kalye, Clearing Operation, Along Malapitan, Trillanes, dyan ang content natin sa Facebook. Sa TikTok naman, parehas lang din siya ni Facebook. So sa Instagram, mga picture-picture, kung saan ako nagpunta, mga behind the scene, paki-follow, subscribe na lang din. Okay? Ito na. Pag-usapan na natin to. Wala na ako nakakalimutan, no? Okay. Okay na. Wala na tayong nakalimutan. Mga batiin. Okay na. Shoutout sa inyo lahat. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Umpisahan na natin to. Ako, di ba? Medyo na-divide kasi, pati mga vloggers na-divide. Kasi merong iba na pabor kay Aimee, merong iba na hindi pabor kay Aimee. Hindi lang sa viewers natin, hindi lang sa mga supporters natin, pati na rin sa mga vloggers, sa mga DDS vlogger, mga Duterte vloggers. Meron dyan na ayaw kay Aimee, never again, never forget. Meron naman iba dyan na pumapabor din kay Aimee, 10+2. Ganun ang ganun ang nangyayari ngayon. So yung iba ayaw talaga kay Aimee, ayaw kay Camille, never again, never forget. Yung iba naman, Duterte, 10+2. Okay? Huwag niyo kalimutan ito ipopromote natin yung nasa baba. Duterte, siyempre ito ang pinaka-priority natin. Kung gusto natin mabago, ma-change yung course ng gobyerno natin, please vote straight PDP laban. Tapos kayo nang bahala kung ano yung gusto nyo i-add sa +2. Pero lagi nyo tatandaan, wag kayong mag-undervote. Okay? Regardless naman I respect your opinion, I respected your decision. Basta wag lang kayong mag-undervote. Okay? Kasi pag nag-undervote kayo, kunyari, 10 lang binoto nyo dahil ayaw yung bumoto ng iba, okay naman, wala namang problema. Kaso ang problema kasi dyan, baka mamaya mapunan yung 2 boto nyo mapunta sa iba. Okay? Imbis na count sana yung 2 boto mo, kunyari, example para hindi malinaw. Kunyari, meron isa doon. Kunyari, sabihin natin si politika A. 2 na lang ang kulang niya. Paano ba to? Kunyari sa PDP laban. Sa PDP laban, kunyari, isang politician dyan. Sabihin natin kunyari si Jamie Bondoc. 2 lang ang lamang niya. 2 lang ang lamang niya sa kabila. 2 lang lamang kunyari, nag-undervote ka. 'Di ba? Yung 2 na yun, napunta pa sa kalaban. 'Di ba? O din nagtabla pa sila ni Jamie Bondoc. Gets nyo? Gets nyo na yan. Nahihirapan ako Basta wag kayong mag-undervote kasi yung 2 na undervote nyo, baka mapunta pa sa iba. Baka ikalamang ng iba sa kalaban, imbis na tayo yung lumamang, napunta pa sa kanila. Sa isang tao lang yan paano kung marami yung hindi nag-vote, marami yung nag-undervote, hindi nila pinunan yung 2. Sayang yung 2 di ba? Kaya, whether you vote for Aimee, for Camille Villar, kung sinunod nyo yung kay VP o sinunod nyo si Tatay Digong, bahala na kayo, basta wag lang mag-undervote kasi sayang. Okay? Tapos, kasi yan ang simula Yan ang simula. Pag nakapasok yung 10, lagi ko na sinasabi to, yan ang simula ng tunay na laban. Okay? Okay, papasukin natin to. General Torre. Ako nagpapasalamat ako kay Senator Aimee. Kundi dahil kay Senator Aimee, hindi natin malalaman kung ano yung nangyari dyan, sisagalot dyan. Related tong mga videos na to na ipapanood ko sa inyo. Panoorin muna natin yung hearing nung pangatlong hearing. Saglit lang to. Kasi yung susunod dito,
yung susunod dito, related dito sa unang video na to. Panoorin natin. Tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara. Oh, yup, tumayo balahibo. Paano yung tumayo balahibo? Si Pangulong pasok na. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Oink. Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not Yan. give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Any person Wala daw. arrested or detained or to shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Yes. Kasi I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na See? kulong. Bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away. Yun. And you're supposed to allow his family members Diba? there and not deny them. So, who gave the order? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, No, I have a team you of are the deputy one there. there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Marbil. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. Boom. So, General Marbil, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This operation. Executive nandito na tayo. privilege. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. Secretary Remulla, I recall Bully, pagkikipag-bully na pala yung magsabi ng totoo, di ba? that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. So Secretary Remulla, Yabang pa, no? nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Wala, Paano ba alibay yun? na lang Sino yung bully-bully nag-utos na sa yun. kanya? I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No. that is referred to, I will, Tangkinang sagot yan. I Di will ba? admit it. Di ba? Yung napanood nyo na yun. Yung napanood nyo na yun, di ba? Yan yung sinasabi ko na salamat, Senator Aimee, in a way. Kasi nalaman natin kung paano magsinungaling at kung paano magturuan yung mga ulul. Di ba? Kung paano sila magturuan na, si Marbil, pati si Marbil si ano. Tapos, di ba? Tapos ito inako na lang. O, kung if I'll be the one, so be it. Di ba? Parang ganon, sabi ni Remulla. Di ba? Nakakatawa. Di ba? O ngayon, lumiliit na yung mundo ni Torre. O sa post ni Joey Devere, no?
Calbayog City Council declares Samar Police Provincial Director as persona non grata. O hindi sa akin galing to ha. Post to ni Joy De Vere, April 18. O, di ba? Yan, o. Yan na yun. Karma. Lumiliit na ang mundo. O, pero may post pa dito to. Ito, parang ano pa to eh. Ito, meron din pinost to na parang 2018 pa ata. O, maraming atraso din pala ito kung tutuusin. Di ba? Ito si Torre. Lumiliit na ang mundo ni Torre. Kasi ganun talaga. Ganun talaga, kakarmahin at kakarmahin ka. Akala mo ba hindi natutulog ang Panginoon? Partida, hindi pa nakaupo si BP Inday Sara niyan ha. Ay, hindi ko na lang alam. Ay, mahirap na lang magsalita. Pero mabait si BP Inday Sara. Di ba? Mabait si BP Inday Sara. O ito yung sinasabi natin na related doon sa video. Ito nakita natin. Kakapasok lang nito din. Kakapasok lang. Pakinggan natin maigi ha, dahil dito isiniwalat ni ate kung sino yung mga nag-utos, kung sino yung mga meron ding affidavit ito, may mga presyo siya, mga pera na binanggit na amount. Panoorin natin. Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito, at saka yung mga picture ko kasi, nakasama ko si city councilor, tapos may picture ako, nakasama si Presidente Duterte, at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang hihingin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao, kasi kung HGT daw, wala nang effect sa mga tao. Long last na lang po, yung affidavit na pinapipilihan siya, pwede namin malaman kung anong detalye niya. Doon sa affidavit, ma'am, actually na-shock ako. Nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito, ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapil ako ng pagdadalawang isip. Nagdalawang isip na to si ate. May ano ka ma'am, may copy ka ng affidavit. Dito po sa email ko, from June Sapio talaga sa email ad niya na pinorward sa akin, actually umabot po ng 15 draft. Wala pa naman kung magkano yung offer nila sa iyo. At saka bali magkano lang ang pinaka Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pa mag-eleksyon. Oo. Mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa tissue, doon sa kinainan namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pumunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin. So, kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ng lahat-lahat ng 300,000. Wow, sarap. Yung offer ko sa akin, sabi niya, kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag nila akong spy, tapos ano daw yun. Nagkukunwari lang kasi, bakit ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pag-upo mo sa Senado, at another 500,000 pag nakarating na sa international, sa ICC, International Crime Court. Gusto talaga nila akong isabay noong January, pero sabi ko nga, dapat actually talagang ginawa ko yun, dapat bago niyo ako palisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan niyo sila ng tag-50 mil isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan? Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. May tayo ba nagkakausap tayo nila sa kanila sa atin? Yung si Mutabato, doon kami nag-usap sa may Kanusian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya, meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yon, uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Kanusian na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So, nanahimik lang ako so sabi ko, mag-observe lang talaga ako dito. Kaya nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na, lalo na kung meron ng talagang affidavit. At saka puros pa kasi nungalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan ng ating mga tao? Dito yung affidavit ko, no? May affidavit ko rin sa brigada, yung mga conversation namin nila Jude Sabio. At saka yung picture namin, nung kami, conference kami, together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually, na-post na yun sa Brigada page. Yung lahat-lahat na yun, na-post na yun sa Brigada page.
Ha? Oh, meron ako. Sige. Mamaya. Handa si ate. Father Alec. Dahil din kasi LP rin siya eh. So, close siya kay Secretary de Lima. Ma'am, sino yung nakikita o yung kapit mo yung doon ka sa Manila? Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am Lima. Natatawagan siya nung binasa niya yung affidavit ko. Kaya nung time na yun, marami rin akong inalibay sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, uwi muna ako ng Mindanao. Pagbalik ko, saka ko pipirmahan yung affidavit. Yung sabi niya sa akin na huwag kang mag-alala dahil yun nga daw, hindi ako papabayaan. Nakita ko na maraming pera dito, so akong bahala sa iyo. Yun sabi niya, akong bahala sa iyo. Kita mo sa Cotabato, maganda yung buhay dahil nasa amin. Pero ang kinakatukutan ko na lang talaga kasi yung content ng affidavit, kaya umatras na ako noong bandang December. Yung shipment ni Vice Mayor Paulo Duterte sa Sasa Port at saka yung shipment ng cocaine ni PRRD doon sa Panabo at saka sa Sasa Port. So yun doon, pagkabasa mo sa ano na yan, anong reaction mo agad? Natakot na ako, sabi ko na, bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio kasi nag-meet kami doon sa Holy Spirit. No? Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa at pag once sa CPP Lini ang makaupo, babalik ang power sa Liberal Party at kaming bahala sa iyo. Yung affidavit yun. Nagragrabihan siya sa affidavit. Anong time kasi ngayon, no, pwedeng hindi ko i-mention yung City Councilor. Binigyan kasi ako ng number niya doon dati ni City Councilor, ng number ni Christopher Bongo. So kung meron akong mga kailangan, nagtitext ako. So ang sinabi nila na hindi talaga ako as in close talaga, kundi ang gusto lang nila na meron daw silang proof na close ako kay Presidente Duterte kasi may picture kami na kaming dalawa, which is ngayon dala ko rin. Hindi talaga, so nagpupuntak lang ako kay Sir Bongo. At saka dati rin, yung nag-usap kami sa After Dark, ibiruan rin, yun lang. Pero yun ang kinukumbinsi nila sa akin kasi nakita nila yung picture together with PRRD. Nung nagkausap kami ni Father Bert Alejo, sabi niya, ikaw daw yung personal na pumunta sa kanya, hindi dala-dala yung mga ebidensya. Hindi talaga yung totoo. Kasi actually, siya ang tumawag sa akin, pinuntak niya yung isang taong malapit sa akin para makuha yung number ko. Kasi pumunta siya ng Cebu sa ombudsman kasi sabi niya, naghahanap siya ng witness na para maus ang Presidente Duterte. Talagang tinarbaho no? Yun ang sabi ni Father Alejo. So, ginalan ko lang rin, no? At least, sabi ko nga, tinakot nila ako, at least, dito yung text, no, ni Senator Trillanes, gamit yung ni Junel na nagsabi ka na, binayaran ka namin. Tapos, meron na, kasi, during the time nandito ako sa Manila, habang kung ano yung gusto nilang ipakausap sa akin, andyan ako sa harapan, nag-uusap kami sa phone, tapos nire-record nila yung anong sinasabi namin, including Las Cañas at saka si Cotabato. Ay para daw kung magbaliktad daw kami, yun daw ipaglalaban nila sa amin. Pero sa isip ko, hindi pa naman ako nakapirma ng affidavit eh. So, kaya nung January, nag-iisip na ako kasi pinukulit nila ako, actually inaaway, binabash sa group namin sa Liberal Party. Naghahanap ako ng advice na, ito ba, hindi ako delikado dito kasi ganyan. So may nag-advice, hindi mo naman napirmahan yung hindi mo napirmahan yung affidavit eh. So pwede pa yun. Kahit na yun sila, sabihin mo kung anong totoo. So ito, sinabi ko lang po ito, para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo ng mga ginagawa ditong kampo ni Senator Trillanes at saka ni Ma'am Lima. Oo. Actually, ma'am, dati, yung sa Zero Jan Transport to, hindi naman talaga ako nag-finance doon, pero dati talaga, ako yung nag-handle, so by portion to. So, may kami doon dati sa Sinisimani kasi ito pa lang si Father Alejo, lahat ng mga gusto nilang itestigo, tinitingnan nila yung background, sabi nila, siguro, sa isip nila, ako, si Cotabato, si Las Cañas, madali lang nilang makumbinsi kasi alam nila na mahilig kami sa Isimani. Yun ang sinabi nila sa akin. Sabi niya, dito ka sa amin, maganda yung buhay mo. So ako, na-witness ko talaga na napakabilis ng pera. Oo, mabilis ang pera pala rin. Hindi ka managingit, papadalhan ka, tapos puntahan ka sa bahay, bibigyan ka na naman ulit.
Nung after sa revelation mo, may sino nag-declare ng protection sa inyo at meron ka ba tumatawag o Malacanang, sa konsulta o protection sa inyo? Wala pa, ma'am. Ang sa akin lang is, malaman na lang po ng buong Pilipino kasi yung isa na natulungan ni Presidente Duterte no, na yung mga anak ng namatay nasa foundation niya, nagsabi talaga na huwag mong gagawin yan dahil alam mo sa totoo lang, matindi ang pagtulong ni Presidente Duterte sa aking mga pamangkin. So, isabi ko yung totoo at saka based sa mga kasama ko sa Liberal Party, every month daw, lagi na daw sila pupunta ng ICC at saka by May daw, may impeach na daw talaga ang President Duterte. So, sa aking family, sa side ng, ng husband ko, sila talaga nagsabi sa akin na ilabas mo na kung ano yung totoo. Ma'am, sino yung mga kasali mo sa group chat? Sa sa group chat? Sa LP. Sa LP, actually, hindi sila nagdadala ng matunay nilang mga pangalan, pero kilala ko ang mga real name nila, who is behind of that group. And even Father Alejo, meron siyang troll account na para lang doon sa tawag nito, mag-promote sa yung tinatawag nila na People's Power na pinafundingan nila ngayon, which is pinorward ko rin sa brigada, yung nag-aaway na sila kasi nagtatalo na dahil sa donation nga yung iba, tinago lang, hinimkim, ganun. So, ang kilala ko talaga doon, yung talagang dyan, si Myra Cateneo, tapos si Mary Ann Briones, yung nagpakilala, hindi pa ko sure, yung nagpakilala na anak ng pamangkin ng mayor sa Butuan, si Marjorie Beso, tapos sila Maan Adorna, real name yan, sila Rodel Jaime, Panggit ng pangalan. yung isa na ang iba, sila Jim Lopez, mga real name rin yan, no? Yun yung mga kasama ko. At saka, ayaw ko na lang i-mention yung kapatid ko na involved din sa Liberal Party at involved din sa mga plano rin, no? Na makabagsak naman din ng Presidente. Planado. Kung kailangan po, bakit hindi? Kung kailangan. Meron akong, yung sa December, hinahanap pa ng ko, pero meron kasi tinext yun din. Pinorward yung text ng Lumiler na yung bang na meron na yung pera tapos ipipick up na, pinagtatago ko yun. Yung na yun, pero 35,000 lang yun kasi yung iba na yun, binigay sa akin ng personal at saka yung pinadala ni Myra Cateneo, meron yung mga resibo na nasa akin din. Resibo yun, resibo. Sa group chat, di ba, wala bang mga malalaking personalidad sa inyo? Sila Senator Trillanes kasi meron din silang mga meron silang mga troll account eh. So doon kami dati nag-usap at pinagsasabihin kami kung anong ipapalabas, ganito ganyan. Tapos pinag-advisean ako na sabihin mo na mayroong extortion doon. Yung bago pa nung mag-election, may extortion na nangyayari doon sa Davao ay para makonvince daw kasi doon sila nag-convince doon sa mga PhilAm community doon sa Ilois. Yung mga naka-affiliated ma'am si Atty. Sabio na. Si Atty. Sabio na. At saka yung email ad niya, andito sa akin. Sa email ad niya, pinoward niya sa akin yung mga affidavit. Until mga 15 draft ata. Kasi check niya pa kung okay o aprubahan o hindi. Bakit kayo lumabas doon? Dahil din po sa, nakonsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito ganyan. Tapos, deep inside kasi, alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. At saka, kahit yung husband ko kasi was born in Mindanao, so sabi niya sa akin, ito na yung panahon para malaman ng lahat. So, supportive yung family ko, kaya lumabas ako, pero bago ako lumabas, pinag-aralan ko muna kung sino ang lalapitan ko. At ang unang option ko, isang media talaga ang lalapitan ko, which is ang Brigada News FM Davao. Yun, grabe, di ba? Kanya-kanyang laglagan na, no? Kanya-kanyang baliktaran na. Punot dulo naman siguro, sa tingin ko, nakukonsensya din. Siguro nasilaw sa pera, marahil. Siyempre, kumbaga, cold cash di ba? Cold cash. Siguro nasilaw din sa pera. Easy money, di ba? Yung nga lang talaga, konsensya mo hindi mo ka talaga kayang ibabang isang taong napakaputi. Like Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, na walang ibang inisip kundi kapakanan ng bayan. Tapos, ang daming tumutuligsa, ang daming bumabaligtad, ang dami yung mga dati niyang kakampi, yung mga dati pinagtatanggol ni Tatay Digong, bumaligtad na rin sa kanya. Diba? Iilan lang yung mananatili. Diba? Iilan lang yung talagang susuporta hanggang sa dulo. Grabe.
Ngayon, nagkakabaliktaran na, nagkakalabasan na ng baho. Yung mga pangalan, nagsusulputan na, nagtuturoan na sila. Nakikita natin kung paano sila magsinungaling. Ang tanong lang dito talaga, hanggang kailan yung ganitong parte na alam mo na, di ba? May hint ka na nagtuturoan na sila, nagsisinungaling sila. Marami nang bumaliktad, marami nang nagsiwalat. Pero bakit parang hanggang doon lang? 'Di ba? Parang hanggang doon lang yung batas. Wala talagang tunay na napapanagot. Yun yung nakakapagtaka. 'Di ba? Definitely sila Torres, sila Marbil, kung paano sila magsalita, according na rin kay Senator Amy, mga nagsisinungaling. 'Di ba? Para nabanggit ni Amy yan. Na halatang nagsisinungaling, ba't sabi mo ganito, sabi niya ganyan. Hindi tayo maluloko doon sa part na yun eh, di ba? Alam natin na nagtuturuan sila, nagsisinungaling kung paano sila magturuan kanina. Tapos ito yung mga ganitong cases na bumabaliktad, na talagang merong, kumbaga merong involved na pera, sinabi pa ni ate yung mga pangalan, nag-drop name pa siya. Alam mo na talagang merong ganun. Pero bakit parang hanggang doon na lang? Di ba? Parang walang nananagot talaga. Si Tatay Digong, nagsakripisyo na naman, doon sa ICC, 80 years old, hindi kasama yung pamilya. Paano kung sa tatay mo nangyari yan? Anong gagawin mo? Malamang patayan yan, di ba? Pero si Tatay Digong, walang kahirap-hirap. Oo, pumalag nung una. Pero walang kahirap-hirap. Nadala nila sa dahig, madalian. Pero pag papakinggan mo yung sa hearing, di ba, ang haba dapat ng proseso na yon. Yun ang tinatawag na due process, na kailangan dumaan sa Supreme Court, sa katastaasan. Kaya nangyari na bypass pa, sino may-ari ng eroplano, di ba? Although may idea na eh. May parang nabanggit na may pangalan kung sino may-ari ng eroplano, pero parang hanggang doon lang. Di ba? Tapos napaka-ironic kasi mag-e-eleksyon. Napaka-ironic kasi impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte sa June, July. Di ba? Doon mo makikita eh kung logic ang pag-uusapan. Kung bakit hate na hate nila ang mga Duterte at bakit favorite nila itapik ang mga Duterte, favorite na tirahin ang mga Duterte, favorite na pabaksakin ang mga Duterte. Ganun na ba talaga? Gaya ng sinabi ni Robin, no? Ganun ba ang pwedeng maging kapalaran ng isang former president ng Pilipinas pagka gumawa siya ng mabuti? Talagang after nun, kakasuhan, hihima-himayin, kakatayin, di ba? Nakakalungkot kasi pagka ganyan ng thinking ng gobyerno ng Pilipinas, putya, walang aasenso sa atin. Kakayod lang tayo ng kakayod habang buhay para sa pera, para makaraos tayo. Pero yung asenso na talagang gustong asenso natin na manggagaling sa gobyerno, putya, hindi na mangyayari yan pagka ganyan ng mindset ng gobyerno natin ngayon. Kasi puro na lang sila Duterte. Wala na nagpo-focus doon sa tunay na problema ng bayan. Di ba? Wala na nagpo-focus. Lahat sila gusto nila pabaksakin ng Duterte. Gusto nila i-impeach si Sara. Napadala na nila si Tatay Digong sa dahig. Gusto nila pagka bumalik, deads na. Di ba? Ganon kalupit. O, talagang gagawin nila lahat para sa power. Kaya nga sa May 12, pakutsa-puta, pakiusap ko na sa inyo, lalo-lalo na yung mga bago sa atin, yung mga bagong pasok dito, yung mga naguguluhan. Putya, sa May 12, bumoto na kayo ng maayos. Yung vote wisely, gasgas na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin wise yung iba na bumoto ng maayos. Yung iba. Kasi yung iba natututo na eh. Pero yung iba, late bloomer pa. Ang tagal bago matuto. Hindi pa nila ramdam kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Marami yun eh. Marami yung part na yun. Alam ko marami na tayo rito na nakakaintindi, nakakaunawa, na aware sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Pero unfortunately, mas marami pang walang alam. Mas marami pa yung ayaw matuto. Mas marami pa rin sila na hindi aware. Mas marami pa rin sila na nagtatanga-tanga, nagbobobongo, nagbibingi-bingihan. Mas marami sila ron. Alam ko marami na tayo rito, solid nga tayo dito eh, di ba? Yun nga lang, mas marami pa sila doon, yung mga ayaw manghialam, yung mga hindi aware, na hayaan mo na sila, come what may, di ba? Nakakasawa, nakakapagod. Pag ganyan ang thinking natin, walang mangyayari sa atin. Ito, ilang beses nang binanggit pangalan ni Trillanes, ni Dilima. Pag hindi pa nag-gets yan, ewan ko na lang. Okay? Maraming salamat mga kayo. Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan. Sunday today, mag-church tayo mamaya. Kaya upload na natin ito mga 12. Maraming salamat po sa pagtutok. God bless po sa inyong lahat. Back to regular programming tayo bukas, 21 April. Dalawa-dalawa ulit ang upload natin. Maraming salamat mga kayo na Joe Malone TV.